Proverbs chapter 22. A good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. The rich and the poor have this in common. The Lord is the maker of them all. A prudent man foresees evil and hides himself, but the simple pass on and are punished. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Thorns and snares are in the way of the perverse. He who guards his soul will be far from them. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. The rich rules over the poor, and the borrower is servant to the lender. He who sows iniquity will reap sorrow, and the rod of his anger will fail. He who has a generous eye will be blessed, for he gives of his bread to the poor. Cast out the scoffer, and contention will leave. Yes, strife and reproach will cease. He who loves purity of heart and has grace on his lips, the king will be his friend. The eyes of the Lord are preserve knowledge, but he overthrows the words of the faithless. The lazy man says, "There's a lion outside. I shall be slain in the streets." The mouth of an immoral woman is a deep pit. He who is abhorred by the Lord will fall there. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him. He who oppresses the poor to increase his riches, and he who gives to the rich will surely come to poverty. Verse 17. Incline your heart and hear the words of the wise, and apply your heart to my knowledge. For it is a pleasant thing if you keep them within you. Let them all be fixed upon your lips, so that your trust may be in the Lord. I have instructed you today, even you. Have I not written to you excellent things of counsels and knowledge, that I may make you know the certainty of the words of truth, that you may answer words of truth to those who send to you? Do not rob the poor because he is poor, nor oppress the afflicted at the gate, for the Lord will plead their cause and plunder the soul of those who plunder them. Make no friendship with an angry man, and with a furious man do not go, lest you learn his ways and set a snare for your soul. Do not be one of those who shakes hands in a pledge, one of those who is surety for debts. If you have nothing with which to pay, why should he take away your bed from under you? Do not remove the ancient landmark which your fathers have set. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Commentan ko dito po two things. One, for the last time, about relating sa poor, because dito sa chapter natin na nabasa natin, sa text natin, nakabanggit dito yung ultimatum, no, for verse 22 to 23. Mabasahin ko na lang po, kahit yung 23, no, yung the Lord will plead their cause and plunder the soul of those who plunder them. So quickly to note, again, relating to the poor, wag nyo po silang, yun, nandito na yung term, no, i-oppress, wag nyo silang pahihirapan at aalipustahin. One application nun is makikita rin natin dito, ancient yung context, baka kahit hindi kayo familiar. No? In verse 28, no? Do not remove the ancient landmark which your fathers have set. So ang context nito or idea, yung boundary o yung landmark na alam na kung familiar kayo sa history ng Israel, di ba, yung pinamana sa kanila land of Canaan. Ang boundary either made of stones or habang nag-i-improve na, no, fence hanggang maging gate or wall, sa panahon po nila, yun na po yung mismong land title. Kapag binakuran, yun yung pagmamayari nila. So, kung gagawa kayo ng kasamaan, tinatanggal yung mga boundary na yon or yung mga landmark, no, parang sa kapanahon na natin ngayon, parang nagla-land grab na. So, yun yung matinding kasalanan dati na inuulit-ulit ng Haring Solomon dito. Wag na wag yung gagawin yung ganong bagay, lalo na sa mahihirap or to the extent, yung shelter, ma-affected sa mga mahihirap, how much more yung iba pang basic needs ng mga mahihirap. Kasi ultimately, ito nga, ang Diyos ang maghihiganti sa kanila. So, again, for the final note, quickly saying this, and maybe baka iba sa inyo, baka talagang sadista, kung ano mang kakayahan o paraan na pwede kayo makapag-oppress sa mga poor, and maybe nahihirapan kayo o baka
gusto nyo pa talagang gawin yon, ang sinasabi lang ng salita ng Panginoon, hintayin nyo lang na ang Diyos ang maghiganti para sa kanila. Hintayin nyo lang. Last to note, yung last verse, verse 29, isa to, sharing din, isa sa mga most favorite proverbs ko sa buong aklat, no? And kaya sinishare ko rin sa inyo, kino-comment ko, maybe the Lord Himself or raise this man para ma-expound ito sa inyo on a personal level, no? Verse 29. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Kitang-kita nyo, very practical and very natural proverb, no? Paliwanagan lang natin, no, yung you see, diba, excels in his work. Yung itong excel na to, by Hebrew word, or kaya sa ibang translation, skillful in his work. Okay, yung skillful po, ibig sabihin, a well-learned skill. A well-learned skill na pinagdaanan talaga by true and honest training. O, pinag-aralan at chinray. No? Parang hindi katulad sa atin na yung mga nagtitraining maging driver, hindi nag-fixer. Talagang dumaan sa training ng driving school. So, ganun yung idea. Then, yung kings naman dito, no? So, yung second line and third line, more on positive yung kings, no? Promotion. So, standing before kings means, no, promotion to a higher service. Or kung sa panahon na natin ngayon, parang national level kind of work, job or position. So, hindi naman minamaliit ng Haring Solomon yung third line para sabihin may mga ibang tao na mababa yung position, maging insignificant, kasi unknown men. Hindi naman. Kina-contrast lang niya. Ang punto, a higher service ay nagiging available para sa mga taong skilled sa work nila. So, commenting this, I prepared this comment. Mainly, ang burden ko sa puso ko ay yung mga katulad kong nasa period ng para mag-enhance ng kanilang skills, or particularly tayong mga singles na tinitrain or pinag-study ni Pastor Joey dun sa nagiging singles fellowship natin, no? Yung tayo ng mga nasa season ng nagsisimula pa lang sa buhay or kahit pa yung mga nag-aaral, kahit ako nung first time ko ito mabasa, nasa 6th year na ako ng pag-work ko, and naging motivation ko siya, even inspiration, kasi I hold it kahit paano na maging promise na given na sa salita ng Diyos ito, and makikita pa natin sa other scriptures na God is not mocked. What you sow, you will reap. Okay? So, particular, and yung verse na ito, in mind talaga ng Haring Solomon, mainly sa employment, being a worker. Although, alam naman natin, by the principle, mag-apply naman siya sa lahat ng kind of skill. Okay? So, and another then, maganda to kasi saktong-sakto rin. Last week, nabanggit ni Brother Manny, ang main example natin dito is, di ba, yung pag sinabi natin pagiging skilled, no, yung kay Daniel. Although, maganda rin mabalance, pinag-aaralan naman natin, hindi maging worldly. So, kay Pastor Joey, last time, which itutuloy naman din natin niya. So, pinag-uusapan natin dito, godly and righteous excellence. Sa akin din, sa sarili kong aral, pag sa more on Old Testament, si Daniel tsaka si Joseph talaga yung best example ko, kung paano maging, diba, excellent in a godly and righteous way. Makita natin, si Joseph naging prime minister, si Daniel, wise man pa, even pwede na siya mabrand as Chaldeans, kasi nga, school naman siya ng Babylonian nakatuto. No? So, context lang din, background, no? Sinusulat ng Haring Solomon, wala pa nga, hindi pa prominent yung Chaldeans, wise men ng Babylonia, even Assyrian, lalo Persian, wala pang major noon. Egyptian lang. So, hindi ko na na-research kung ano tawag sa Egyptian wise men, but yun yung point niya dito, no? Yung ang level ng mga taong nag-e-excel sa kanilang skill, parang pinapantay niya na sa mga Egyptian wise men. Okay? Then, ayun nga, on a practical level, I exhort this na sa atin na nag-a-aspire, yan talagang ang nakikita nyo naman na ang tawag ng Panginoon sa inyo ay maging workman, workwoman, no? Develop or acquire yourself an extraordinary skill. Okay? Hone your skill and master your craft. Yun dito ay nakikita nga natin, no? Walang shortcut. Maging skilled kung
sa training nyo ngayon, sa pag-aaral nyo, or even sa work nyo, para humusay pa kayo, kailangan nyong pagpuyatan, kailangan nyong pagpawisan. Kung malamang ako, hindi naman ako pinapawisan literally kasi sa aircon nagtatrabaho, but internally, figuratively speaking, kung kailangan pang iyakan, kung sobrang mahirap yung trabaho, kailangan nyong iiyak, kailangan nyong luhaan, do it, para lang sa hinahangad nating pag-improve ng skills natin. Kasi yun okay, sa akin, I hold it almost a promise dito. Okay? Then, with that, on the final note, siguro maisip nyo rin, kaakibat na naman nito, of course, ng extraordinary skill, naturally, practically, ay isang great and high compensation. Diba? So, just sharing, given na isa ako sa mga matagal-tagal na rin naman sa samahan na to, no? Did you know, no, dito kahit sa atin, baka hindi nyo lang alam, may mga nakakasalamuha kayo dyan, can even take home or net pay 100,000 more than. Yung iba pa nga dyan, isang pirma lang sa consultation nila, tens of thousands to hundreds of thousands. So, ganun yan eh. Yun yung kaakibat nun. So, balansin nga lang din natin, maging skilled ka, magkakaroon ka ng wealth, magkakaroon ka ng influence or power, magkaroon ka ng many things. But, lalo na sa ating mga Christians, no, we want godly excellence. So, pagdating pa nga, pwede nyo pang sabihin na sa bansa naman natin, or pwede na yung mga ganong trabaho naman kasi, kuya, yung ganong posisyon, yung mga binabanggit mo, mataas naman talaga sweldo basically. But that's the point eh. Yung high-paying jobs, no, high-paying roles, syempre nagre-require yun ng extraordinary skills. So, ang idea pa rin dito, diba, bago pa umabot sa practical knowledge, meron pa rin talagang yung head knowledge. So, kung you have the brain, you have the resources, perhaps the connections, kung kaya nyo mag-master's degree, kung kaya nyo mag-PhD like some of us are here or have become, I affirm, do it. Hindi naman yung katulad pa nabanggit ni Brother Manny last time, no? Yung Ivy League of Schools, I think, di naman natin makakayaan basta yon bilang Pilipino. Pero kahit siguro, kasi yun nga, maging excellent ka sa atin, basically, maging college graduate ka. Pagka-college graduate, kung kaya pa mag-master's and mag-PhD. So, dito, nakikita nga natin yun na kahit sa ganong paraan, lalo na pagdating sa profession, sa career, pinagmamalasakitan pa rin tayo ng Panginoon. And yan, maganda na din na mapagbulayan natin yon, or sa atin, ma-extend ko yung teaching ni PJ para sa mga singles through this text. And balik ta rin ko, or yung play of words ko, yung last verse, that do you want to be a man or a woman diba, who will be required of a higher service, then be skillful on your craft, pagpawisan nyo, mag-training kayo ng puspusan hanggang maabot nyo yung ganitong level ng status sa buhay.